Okay, so ayun na nga. It's been 2 weeks already since my competition days. Gawa tayo ng bahagyang meet recap. Simula natin, backtrack lang tayo ng onti. Believe 2 to 3 weeks out ng competition. Actually, for the past more than a year already, I'm in a deficit. Kasi, di ba, simula nang na-injury ako, 88 ako ng peak nung bigat ko nun eh. Then, deficit for more than a year. Napababa, end of 2024, napababa ako siya ng at least 80. Naglalaro ng 80-81, nag-79 pa nga ako, pero nandun sa 80-81 yun. Deficit pa rin, until meet. So, 2 to 3 weeks out, napababa ako siya ng naglalaro sa mga 77 to 78, fluctuating. Kumbaga, the goal talaga dun sa meet is, in terms of weight, is, training weight ko is above talaga na meet weight ko as much as possible. To cut the story short, in water cut, gut cut, everything goes as planned actually. Saktong-sakto, one day out, 75 pa ako eh. So, kinabukasan, 74.2, then naging 73.9 nung nakita niyo naman dun sa video. Weight ko sa scale is 73.55. So, gut cut, water cut, i-discuss ko yun sa separate video. Kung ano yung mga natutunan ko, kung paano ko ginawa, at least may guide kayo kung gusto nyong gawin. So, since proven and tested na ba na siya, ayun, bakit ka nag-74? Di ba dapat 83 ka talaga? Una reason is, meron akong isang athlete na 83, which is si James Manglapus. Kung mag-83, kasi mag-open siya eh. So, kung mag-83 ako nung time na yon, magkakasabay kami, hindi ko siya ma-handle lang maayos. Reason why gusto ko siyang ma-handle, kasi nga, podium finisher siya. 2 golds, 1 silver. So, gold junior, gold college, silver sa open. Hindi madali yun kasi talagang bakbakan din yun kasi equip yun eh. That's the reason why na napilitan talaga akong magbaba ng 74. And at the same time, kasi nga 'di ba nung unang plano is parang kung ano lang abutin ng weight ko. So, nag-change ng plan na mag-water cut, gut cut na ako kasi para separate na araw yun eh. Parang Friday ako, Saturday yung 83. So, para hindi magka-conflict yung schedule, kailangan kung, alam mo yun, bumaba. So, technically, sa team namin, sa mga athlete ko at saka ako lang yung 74. So, 83, then the rest 93 na. Walang conflict dun sa sa pag-handle ko. So, nauna ako mag-meet sa kanila. Pangalawang reason is, gusto ko talagang ma-prove yung gut cut, water cut ng maayos. Kasi nga, nagawa ko siya. Ilang beses ko ginawa sa athlete ko. Nagawa nila. Tapos ako parang, nagets mo yung point, gusto kong ma-prove sa sarili ko na parang doable siya sa maayos na paraan na nakatrack lahat. Nag-decide ako ng 74, decided na, sige, kuhanin ko na lang yung yung NQT kasi alam ko naman hindi ako maka-podium nung sa time na yun kasi nga naka-equip yun eh. So, goal is to NQT, hindi talaga mag-podium. Come to the meet day. So, 73.25 meet weight, then recomp ako actually. All gusto man yung mga unang part ng recomp ko. So, una sa lahat, natanga ako, naiwan ko yung baon ko. So, yung ground beef and white rice na hinanda ko before kami umalis ng Airbnb, which is reason why yun yung napili kong pagkain is yun yung nakasanayan kong pagkain. Ang idea is hindi magulo yung digestive system ko. Nangyari na iwan ko, although malapit lang naman, like 7 to 8 minutes away lang naman yung Airbnb dun sa mismong venue, pero di ko na binalikan. Siyempre, ayoko nang makadagdag ng stress, malamang sa malamang kasi pag bumalik ako, matatraffic ako. So, ang best option is, buti merong chooks to go doon. So, merong lechon manok. So, kumain na lang ako ng chicken and rice. Pero hindi ganun kadami. Enough lang para, alam mo yun, like enough lang. Siguro, rough estimate, mga around yung nakain ko, mga 300, 400 calories lang yun. Recomp, nagpatulong pa ako kay ChatGPT kung paano yung binigyan ako ng guide for recomp. Siguro, one of the mistake that I did is Gatorade kasi hindi naman ako sanay uminom ng Gatorade eh. Ang sanay akong inumin yung Zip Plus. Ang kaso, ang reason why kinuha ko yung Gatorade kasi may calories siya. So, liquid calories siya. Kasi yung Zip Plus kasi 0 calories. So, ang iniisip ko no na liquid na siya, tapos may calories pa siya. So, makakatulong kahit papano para hindi ako maubusan ng gasolina. Pag umiinom kasi ako ng Gatorade, medyo nagbo-bloat ako. So actually, naka-recomp naman ako ng kahit papaano maayos, napaangat natin yung weight natin from 73.55
ng 76.5 to 77, nasa mga ganung range. I was actually planning to iangat siya ng around at least 79 to 80, pero hindi ko na kinaya kasi bloated na ako. Ayoko nang isugal, baka masuka pa ako. Then, goods naman kasi, although na-delay yung as usual PAP, just give a take lang, a little bit of take lang kasi I gets ko naman yung delay, ano naman yun kumbaga, yung mga delay na yan, minsan may mga uncontrollable things 5 cents ko lang dun sa nangyayaring, may delay, alam ko, di naman ako nung meet, alam ko yung hirap nun or something. Siguro, para lang athlete's perspective to, lalo na pag ikaw yung unang flight, tapos madedelay ka, nag-cut ka, etc. Syempre, kaya nga may time frame na 2 hour, 'di ba, bago mag-meet. Ang nangyayari tuloy, na-delay na ng like sabihin natin 30 minutes yung weigh-in, hindi pa mamove yung start. So technically, imbis na 2 hour ka magre-recomp or magre-ready, nabawasan na. Gets niyo yung point? Parang I know na hindi talaga, mahirap i-prevent yung mga ganung bagay, pero siguro, para sa akin, opinion ko lang kung ma-delay man, as much as possible, siguro madagdag, maurong ba, nagets mo yun? Kasi, hindi lang naman ako yung nagsasabi sa ganun Marami mga athletes yung mga nagreklamo na yun. Pero, alam mo yun, pag may delay, as much as possible, siguro maurong man lang ng, kung ano yung kina-delay nung weigh-in part, yun din sana yung ikaurong nung starting ng flight. 5 cents lang ko lang naman yun sa mga nangyayari. Pero anyways, sabi ko nga, diba dati na parang pagdating sa meet, expect mo yung worst kasi hindi mo na control yun Kumbaga, focus ka na lang dun sa controllables. Ano ba yung controllables? O since yung, naurong yung, na-delay, konti oras mo ng ano bang mga controllables na yan? Imbis na kumain ka ng, like, pagkain na ang tagal i-digest ng katawan mo, kumain ka ng mga fast-acting carbohydrates. Focus na lang sa controller. Pero again, siyempre, lalo sa mga competitive standpoint, mahalaga yung oras ng recomp. Buti na lang, technically, di naman ako naapektuhan kasi nga, huling flight kami. So, most likely, yung recomposition ko, nasa 2 hours pa rin, di ako masyadong apektuhan. Pero, marami kasi nangyari, past meets na ganun Pero again, hindi natin makontrol yun. Pero yun lang naman yung sense ko doon. And ayun, nakarecomp tayo. Ang kaso, ito yung di ko na-expect na parang ang tagal pala i-absorb ng katawan ko yung liquid calories, All throughout hanggang sa stretching ko, dumidigay-digay pa ako. Kasi inubos ko yung parang, alam ko, 1 o 2 1.5 litro ng Gatorade. Kasi may halong na yun hinaluan ko na yun ng Hydrate. Siyempre, makramps akong tao So actually, yung protocol ni ChatGPT, sinunod ko naman. Wala na, all good sa man lahat. Ang kaso nga lang, hindi ko lang talaga in-expect is, matagal pala i-absorb ng katawan ko yung pag-recomp na yun. Squat, bench, hindi ko pa, feeling ko bloated pa ako. Alam mo yun? So, ayun, dako na tayo sa squat. The plan is to hit, again, di na naman nasunod yung plan. The plan is to hit 190, 205, then 210 to 212. Then since medyo hindi nga ako confident sa chan ko, actually, nandun yung strength. Like, for real, hindi ako nanghina technically Like, for real, kahit tingnan nyo yung last attempt ko, so, bilis niya, Ang nangyari, hindi ako una sa lahat, hindi ako confident. Kinabahan ako kasi nga, nagbo-bloat ako, tapos, 3 years di nakapag-comp, tapos magko-comp ka, kahit ilang beses ka na nga nagko-comp, kinakabahan ka pa Yung ilang years ka pa kaya nahinto sa comp, tapos bigla kang mag-comp, diba? Lalo kang kabahan. So, kinakabahan ako, meron pang point na nag-twitch yung kamay ko, alam mo why, nag-rap ako, tapos ito okay gumaganon, kusa. So, di ko napibigyan sa pinapahilot ko to sa, sa mga RPE boys. As in, nagtitwitch. Tapos, ang good thing naman doon, hindi ako nag-cramps ng lower body. Like, legit. Yun yung in-expect ko, mag-cramps yung, like, hams ko, yung calves ko, etc. Wala, Mamaya, dako tayo dun sa pagka-cramp ko. So, yun, nagtitwitch. So, first attempt, actually, from warm up ko from 170, decided to jump sa first attempt mo. So 170, 190, which is gano'n naman talaga yung jump ko sa training. So 190 all goods, 3 white lights, walang problema, baon, mabilis, etc. Tanggal ka ba? Pero nandun pa rin yung kaba kahit papano. Second attempt, so the mistake that I did was
Although nagpo-false anorak ako, nalagay ko yung bar dun sa mas mataas na part nung rear delt ko. So technically, ang nangyari, naangat ko naman siya pero grinder. Tapos nangyari, pagka-squat ko, pagka-angat ko, yung weight nag-shift sa harap ko. So ang nangyari is, napag-ganun ako, so ang tendency, imbis na mag-sink yung puwet ko, nag-sink kasabay nung upper body ko, tumaas yung puwet ko. So, ang technically, sa bad lift kasi, mataas. Since gusto ko lang mag-accumulate ng number, decided to retake it, hindi ko na dinagdagan. So, nag-retake ako ng third attempt ng 200, putik, sobrang bilis, pumukha siyang opener. Damn. Sobrang bilis, sobrang nangihinayang ako dun sa squat ko. But it is what it is. I mean, sabi ko nga sa inyo, strength was not the problem on that day talaga eh. Execution and yun nga, yung kaba ko talaga dun sa meet. I don't know. Siguro yun yung natutunan ko kung bakit at least 2 to 3 meets ka dapat. I mean, kung competitive powerlifter ka, at least 2 to 3 meets every year para, kasi kahit top level, imagine mo top level athlete kinakabahan, tayo pa kaya, di ba? So, 200 undershoot, everything all goods. Again, walang nag-cramps dun sa lower body ko. Then come to bench. Ito na. Bench. Ito yung bench kasi, feeling ko ito yung pinakakinakabahan ko kasi di ba may sumpa ako sa bench na every meet munti ka na nabam out ako, tapos munti ka na ako mabam out, mga ganong scenario. Same, everything goes as plan naman sa first attempt, 100, lumipad. Kaso nga lang, nung 100 na parang, yun nga, sinaban, etc. Yung back ko medyo nag-stiffen lang ng konti, pero hindi siya nag-cramps. Then come to the second attempt, 105. Pag 105 ko, nag-slight na nadulas. Siyempre ako reliant talaga rin ako sa leg drive eh. Nag-slight na nagdulas kasi pag na-off talaga yung dulas na to, wala na tong upper body ko eh. Dulas na konti yung pa ako, hindi ko na naangat, nag-cramps pa konti yung lower back ko. So, error na naman, execution. Come to the third attempt, retake na naman, sobrang bilis, maayos na maayos. Ang kaso, yung puwet ko tumaas ng bahagya. Sobrang saglit lang, as in talagang, alam mo yung pag pumikit ka di mo makikita. Parang ganun. So, big shoutout sa mga referee na sobrang, sobrang atalas ng paningin nila, which is good sa sports, diba? 105, 5 kg na wala. So, ilan ng kilos na wala sa atin? Parang, supposedly, 212 top end ko eh. So, 12 kilos na nawala sa akin. Sa squat, 5 kilos. So, most like, mga 17 kilos na nawala sa total ko, diba? Ang laki na. Come to deadlift. Eto for real. Lahat ng mga kinonsume ko from the start ng meet up until ng warm-up ako ng deadlift, sobrang, nag-absorb na feeling ko, di na ako bloated. Tapos, ito yung malupit doon. Nagpabili pa ako kasi yung girlfriend ko at saka yung kapatid ko, may kinakain silang french fry. May kinakain sila parang Jollibee. Binigyan ako. Tapos sabi ko, pabili na lang ulit 2 burger. Although isa lang kinonsume kong burger at saka fries, man. Kinain ko burger ng Jollibee at saka fries. Like, for real. Yun yung kinain ko, like, bago nag-warm up ako. Hindi naman siya mabigat. Tapos, again, hindi na ako bloated doon. Parang feeling ko na-absorb na lahat. Tapos, warm up, for real ito usually, paano ba mag-warm up sa deadlift? 70, 120, 170, etc. Sa sobrang hype ko mag-deadlift nung time na yon at sobrang nararamdaman ko, nandun yung deadlift ko nung time na yon. Nakita ko ng bar na may 120. Putik, yun yung unang winarm up ko. Sobrang gusto kong isnatch eh. Sobrang bilis, Doon pa lang, yung nahawakan ko na siya, yung confidence level ko ng deadlift, umangat ng sobra. Next warm-up ko, from 120 singles lang yun Singles lang ba yun? Singles. So, yung 170 ako, ni-reps ko yung 170 to 3 reps. Ay, hindi. Siningles ko lang yun, Puro singles lang yung warm-up ko. For real, Puro singles lang yun. 170, sobrang lumipad. Kasi, yun yung gauge ko eh. Pag yung 170 kilos na warm-up ko, lumipad, ibig sabihin, nandun yung
nandun yung deadlift ko nung time na yun. Lumipad body. Di yung confidence level ko, tumaas na naman. Next, kasi hindi ko na binago yung first attempt ko, 230 talaga, yun talaga yung nakastick eh. So, ang last warm-up namin is 215. So, eto konting tip lang, i-time nyo yung warm-up nyo dun sa attempt nyo kasi pag nag-warm up kayo ng sobrang aga, lalamigin kayo ng sobra. So, pagdating nyo ng attempt nyo, parang hindi na kayo warmed up, parang ganun. Para i-time nyo lang. Good thing naman na isa ako sa mga bandang huli na nagde-develop. So, goods lang. So, siguro ang last warm-up ko ng 215, parang, patapos na ng third attempt ng flight before us eh. So, ayun, pahinga na ako, etc. 215 lumipad. Then, Dame, eto na. First attempt, 230 body. Grabe, warm up. Like, for real. Nung time na binuhat ko yung 230, alam mo yung slack pa lang, nararamdaman mo na. Gets mo yung point na yon sa mga sumo lifters dyan. Damn! Ang gaan, sobra. Sabi ko kay Stephen, i-up mo na. Ito yung time na yun, sinabi ko kay Stephen. Kasi una sa lahat, medyo, nung pagkatapos pa lang ng bench press, nag-calculate na ako, sabi ko, alanganin na ako mag-NQT. So, medyo wala na yung NQT sa time na yon. Wala na sa, wala na sa goal namin. Kasi nga, hindi ko nga na-execute ng maayos yung squat sa bench eh. So, ang goal na lang for this meet is, kahit papano, para masaya pa rin. Sabi ko kay Stephen at sa kay Sian, ilagay nyo, i-load nyo kung ano yung kailangan para mag-podium ako. So, which is, ang spot lang naman yung third place eh. Kasi first, second, si Gibo at saka si Meliora, which is naka-equip sila. So, hindi na matitibag yun. Ang spot lang is third, battle for third lang talaga yun. So, from second attempt to third attempt, hindi ko na alam kung ano yung binubuhat ko, like for real. Pinaubaya ko na sa handler ko, kay Stephen at saka kay Sian, yung numbers ko. So, sila na bahala. Sila na mag-mat. Ngayon, in the zone na nandun lang ako sa Gedli. Wala akong pakialam. Di ko alam kung sino na nagbubuhat. Sabi ko, tawagin nyo na lang ako. Pag-attempt ko na, 250 men. Di ko alam na 250 yun. Di ko tinignan yung board. Di ko tinignan yung plates, etc. Wala. Rekta. Damn! Men, nagulat ako. Yun yung para sa akin, men. Supposedly, ang jump lang talaga, 230 to 245. Tapos, from 245, jump ng kung ano man. Di ba nga, nasobrahan na sa kulang kung baga yung nawala sa amin sa squat at saka bench, yun yung kailangan kong idagdag sa deadlift ko para makuha yung podium. So, 250 men, sabi ko diba yung nilabas ko na reel na parang, kasi alam ko naman kasi para napagtanto ko, side note lang, napagtanto namin ng coach ko na yung deadlift ko sobrang tagal mag-recover. Believe me or not, yung 2 weeks out ako, yung nakita nyo yung 250, na 2 weeks out ko na nag-fail, 253 pala yun. Yun yung last deadlift ko entire 2 weeks. From then, like, Monday yun 2 weeks out ng Monday yun Di na ako nag-deadlift, brother. Di na ako nag-deadlift. From that day, up until taper week, wala akong deadlift. Squat, bench lang. For real. So, ito yung papasok yung yung tiwala mo sa coach mo. Siyempre, may konting doubt kasi in terms of medyo technical ako sa deadlift Parang ang kina-worry ko noon, taper, wala akong deadlift, squat, bench lang. Ang kina-worry ko doon, yung technique ko. So, yun talaga, di ako matulog. Humirit pa nga ako. Sabi ko, Coach Melbs, deadlift ako kahit lang. Para mga 120 lang. Para lang hindi ba mawala sa muscle memory ko. Hindi, wag ka mag-deadlift. So, wala. It is what it is. Tiwala ako sa coach ko. Pagdating dun sa meet, men, bumulusok yung deadlift ko. Kitang-kita naman, men. Yung 250 na yun, like, for real. Yung pinakamabilis sa 250 sa buong buhay ko. Mabilis, malinis, brother. 3 white lights. Imagine mo yun. Parang ilang kilos, 50 kilo PR from previous meet ko. Parang ganun. Actually, 60 pa nga kasi alam ko 190 to 1, I don't know. Basta, sobrang linis, sobrang bilis. Pinaulit-ulit ko para siyang like RPE 6 to 7 for real Mabilis talaga siya. Pwede siyang pang-opener
Tapos, nung time na nag 250 ako, eto na. Dito na nagba-backfire yung, syempre, fatigue mo. Dito na nagba-backfire yung water cut ko, etc. Eto na, lumabas na yung sakit natin, which is yung cramps dito sa chest. So, lumabas siya. Kung nakita nyo sa video, pagka-pull ko ng 250, pagbaba ako, humahawak agad ako dito, ginanon ko agad siya kasi nga nag-cramps na. So, umupo na ako, binahilot ko sa kanila, inisprayan nila, nawala. Ito yung next part. Nagulat ako. Nawala dito, lumipat dun sa tricep ko, brother. Gumano, umangat dito. Paano nangyari yun? So, naisip ko, alam ko na. Paano nangyari yun? Kasi nung siyempre yung deadlift, ilalak mo eh. Pagkalak mo siguro, unconsciously, na-stretch ko yung tricep ko nung pagkalak ko sa deadlift. So, feeling ko yun yung nag-trigger. So, ayun. Habang nakaupo ako, nagtitwik to, brother, oh. Nagtitwik to, di ko alam mga ganun. Sabi, uy, nagka-cramps talaga kasi pag ini-straight ko, nagka-cramps talaga, umaakit talaga, as in. How ironic na hindi nag-cramps, wala akong ka-cramps sa lower body ko, like for real. Sa upper body ako nag-cramps. Ayun, big shoutout sa mga lahat ng mga tumulong sa akin sa pagpawala ng cramps ko, Angelo, Stephen, Sian, saka si Shaq. Amen, solid sa'yo kasi, talagang yung nakita niya ng umaangat talaga, sabi niya, kuha ka foam roll. Pinakuha si Stephen ng foam roll, ganun. Phenom roll nila to. Phenom roll ni Shaq. Shoutout kay Shaq. Nawala, naghilom siya for a while, temporarily, pero nararamdaman ko, pag in-straight ko to, babalik talaga yung cramps eh. So, ayun, nag-cramps. Tapos si Angelo, shoutout kay Angelo, in-sprayan niya ako. Yung sa chest ko, in-spray niya yung pang-spray nila, yung pang nakalimutan ko anong spray yun, alam mo, sa mga basketball yun, yung pang-spray sa mga cramps para yan. Yun, nawala temporary, pero yun nga, ramdam ko nandun pa rin. Tapos, nung time na yun, di ko na alam talaga kung ano yung bubunutin ko. Tapos, ayun, isa di inaasahang pagkakataon, pag-usang galayan, ako pala yung last attempt. Nagtataka ako. Kasi, although naka-earphones ako, syempre nakikita mo yung mga naaninag mo, yung mga athlete na tapos ng mag-deadlift. Kasi nasa gilid lang ako. Nakapaisip ako, back of my head na, tapos na to. Mas malakas to mag-deadlift sa akin. Tapos na to. Nung nagulat ako, sige bo, tapos na? Bakit? Paano? Mas malakas mag-deadlift to sa akin. Yun pala, enable na makapag-third ako sa podium. Kailangan kong pumulot ng 272.5 just to tie yung shoutout kay tawag dito, nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung nag-third, shoutout sa'yo, men. Nakalimutan ko, pre, sorry sino nga yun? Basta yun, shoutout sa'yo. Just to tie him on the total, siyempre, mas mababa yung body weight ko. Tapos, so, ang pinul ko is 272.5. So, nagulat ako, pusang galayan, nung narinig ko, yung nag-a-announce, last pull for tonight, gano'n, no? Tapos, ako, in the zone pa rin ako, like, lock in pa rin talaga ako for real na, ganun pala yung feeling nun, na parang akala ko dati yung mga, kuwari sila Jonathan Keiko, di ba, nabivideohan yun na parang, nalisik yung mata nila, yung lock in sila Gavin Hayden. Nung time na yun, man, like, for real, walang halong BS to, doon ko naramdaman na totoo pala yon, yung adrenaline mo na parang yung hype mo sa katawan mo, parang may certain ka na ma-unlock na skill sa pagkatao mo na magagawa mo lang on a specific period of time, which is doon lumabas yung nakita mong nanglilisik yung mata ko, medyo naluluha-luha ako na, ewan kung bakit, man, for real, di ko alam, goosebumps din ako, tapos parang ready ako maggumera, parang ganun. All or nothing yung ginawa namin kasi hindi na namin, actually pwede naman ako mag-NQT nung time na yon. Pwede kong like, since ang kailangan ko lang i-hit for NQT yata nun parang kung 265 to 67 lang or 26, nakalimutan ko. Hindi ko na kailangan mag 272 para mag NQT. So sinabi ko last tip na ilagay nyo, i-load nyo kung ano yung kailangan para makapodium. So nilagay nila. So 272, like for real slack lang.
Slack lang umangat par. Pero, na parang, kahit wala akong podium, pusang galayat, ang saya ko, bra. Ang saya ko, men. Like, dito wala tong halong shit, Yun lang yung time na, kahit, alam mo yun, na, pang fifth nga ako pang fifth place ako, pero marami kami. Pang fifth ako. Yun lang yung time na parang, kahit di ko napulot yung deadlift ko, ang saya ko, ewan bakit. I don't know why. Kung makikita nyo naman dun sa video, like, surreal feeling yung ganun, men. Like, ikaw yung lahat ng tao nanonood sa mall, sa'yo nakatingin kasi ikaw yung pinakauling magbubuhat, men. Although di ko nabuhat, pero yun nga yung nalilisik yung mata ko na parang game mode game face on ako, tapos medyo naluluwa-luwa ako nun. I don't know why. So, yun. So, it end up, di ko na pull. Although, nilaban ko talaga yun, pero wala, di talaga para sa akin yung time na yun. Pero, it's a fun experience, man, na makabalik sa platform at my original body weight, which is 74. Kasi, ang unang sabak ko ng powerlifting, 74. Yung nabamount ako, 74 ako nun So, although meron akong time na nag-66 ako, pero bumalik ulit ako sa 74. Nandun ako So, alam ko ang total ko, 550 lang Sobrang undershoot talaga, as in, for real. Yun lang. So, it is what it is. So, move on tayo sa next plan natin sa powerlifting career natin. Oh, by the way, big shoutout before mapunta sa plano. Big shoutout sa mga tumulong sa akin. Of course, coach ko. And siya, of course, una sa lahat, syempre, ang Panginoon, coach, family, and men, pamilya ko pumunta doon kahit malayo kasi nun, men, dulo pala yung Las Piñas na yun, naiya na yun layo. So, imagine mo, Skyway kami, 2 hours, men. Skyway na yun, more than 2 hours na. Tapos, ayun, family ko, mama, papa ko, kapatid ko, and of course, yung girlfriend ko, Febe, I love you all, and really appreciate na pumunta kayo. Kasi di naman dapat, kahit wag na kayo pumunta, manood na lang kayo ng live kasi malayo. Pero, ayun, nagulat ako, pumunta pa rin sila. Big shoutout. So, kaya sa inyo, sa mga powerlifter dyan na sinusuportahan kayo ng family, circle of family, or even circle of friends nyo, men, pasalamatan nyo sila, men. Kasi, lalo-lalo na, pag sinuportahan ka, men, alam nyo naman yung sports natin. Pag sinuportahan ka ng hindi powerlifter, ibang kaibigan yun, ibang pamilya yun. Kasi, hindi naman nila, although may alam ka sila sa powerlifting, pero hindi sila ganun ka into sa atin So, the fact na sinuportahan ka nila, pumunta sila sa meet mo, nang wala talaga silang idea kung ano yung powerlifting, men, mahalin nyo sila, men, for real, solid. Pero yun nga, maraming salamat sa inyo. And of course, sa buong RPE boys, sa mga nag-handle ang nag-handle sa akin, halos lahat ng mga athlete ko, big shoutout sa inyo. Especially kay Stephen, kay Sian, kay Nigolo, kay Highness. Yun yung mga nag-handle sa akin. Of course, big shoutout din sa Kilokilas din kasi natulungan din nila ako kay Angelo, kay Gibo, of course, kay Coach Hybrid, and of course, kay Sak. Shoutout sa'yo, men, sa pag foam roll ng triceps ko, and sa lahat ng mga nag-cheer up, men, solid kayo. Sa lahat ng buong powerlifting community sa Pilipinas. Solid yung meet, men. And, yun, maraming salamat sa inyo. And, dao tayo sa next plan, which is dapat August 2 So, since nalaman ko na kung ano yung mga pros and cons sa pag nag-weight cut ka, lalo nag-cut ako ng around more than 4 kilos So, hindi ko na ulit Hindi ko na siya ulitin, men. As in, ayoko nang ulitin, men. O kung mag-a-atman ako in the future, siguro mga at least 1 to 2 kilos lang. Yung mga ginagawa ni Joe Borenstein lang ako kasi more than 4 kilos, sobrang laki nun Sobrang laki. Iba, nag-backfire talaga siya. Kahit like sabihin mong maayos yung recop mo, mag-backfire at mag-backfire pa rin siya. Pero at least ngayon, alam na natin ba? Kumbaga, at least may idea na tayo. So, ayun. Moving forward, magkakaroon ng July Meet CL1, which is
sanction ng PAP. Pwede ako mag-qualify doon ng 83. So, the plan is to qualify for under 83 kilos, which is, ang qualification lang naman doon 600, which is technically doable kasi yung training total ko nasa around 580 na eh. Tapos yung weight ko noon, pigil pa. Siya, di ba, naglalaro lang sa 79 to 80. So, from this day up until the meet day, was planning to bulk actually. Hanggang siguro, kasi ngayon, ang morning weight ko is around 78.5. So, most likely, pagpatak ng July, ilan yun? April ngayon, May, June, July. So, 3 months time, sabihin na natin, mag-add tayo ng at least 3 to 4 kilos. So, ilan yun? Kung mga 80, siguro best case scenario, 81, 82 tayo, hopefully, dun sa meet. Was planning na mag-85 sana, tapos din mag-cut na lang eh. Alam mo yun? Basta, ayun, yun. So, debut ako na 83 this July. So, buti na lang malapit kasi Ortigas lang. So, kita-kits tayo dun. So, ayun. Sabi ko na yung plano ko. And so far, everything is going good. And, thankful ako kasi wala nang bumalik na injury. Or may like slight injury tayo dun sa may ibadang lots natin. Like weeks before ko. Pero all goods naman. Like, wala namang nangyaring pangit sa meet actually. Sobrang ganda ng meet. I mean, good for comeback na rin na kahit di tayo nag 949, palyado yung mga attempts, pero unforgettable experience. Man, imagine mo, powerlifter ka, tas last pull ka, ibang feeling, man. Kahit di mo mabuhat yun, last pull ka, lahat ng powerlifter sa time, sa oras at lugar na yon, lahat ng tao sa venue nakatingin sa'yo. Imagine mo, di ba? So, iba-iba yung feeling. Unforgettable, unforgettable. So, ayun. Yun lang, napahaba na to. And, next video siguro yung gut cut, water cut protocol na ginawa ko para at least explain ko sa'yo kung paano ko, kung gusto yung gawin nyo. Pero, yun lang. Training split, next vlog after nung i-discuss ko leading to this meet, which is ang maganda dito sa July is mag-register na kayo kasi limited lang Roto. So ito yung the only competition na Raw sa Pilipinas this year. So kung ayaw yung kumalaban ng mga equipment, sumali kayo dun. So punta lang kayo dun sa L1 IG para makita nyo yung details, and of course mag-register na rin kayo since limited lang yung slot. And kala ko di on yung yung mic ko, pero yun nga men, yun lang. Maraming salamat ulit, and masaya lang ako dun sa meet. Sobrang solid men. Yun lang. Of course RPE, before we end this vlog, ayun, message nyo lang, gusto nyo mag-avail, RPE comp shirt, training shirt, oversized shirt, hoodies, sweater, socks, and of course may bago kami release, which is yung squat shorts namin. Sobrang solid nun. Kunin nyo na, may red and may black. Sobrang solid men, as in for real, ang ganda. Kuha na kayo, limited stocks lang yon. And of course meron kami bagong i-release, which is yung oversized V2, which is malaki yung logo niya. Ayan, iba-pop up ko. Pre-order na kayo. End of May, yung ETA. So, again, maraming salamat sa inyo. Of course, sa mga nag-order ng RPE. Patuloy sumuporta sa RPE. Maraming salamat. And of course, code RPE05 from both RPE and L1 Philippines. Upon checkout na sa L1, magkakaroon ka ng 5% discount pag nag-checkout kayo dun sa L1 site. And kung gusto yung bumili ng RPE, may discount code din, RPE05, 5% discount, same lang. Message nyo lang sa IG. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Peace!